Alright, so magandang araw, magandang araw, magandang gabi, panibagong reaction na naman po tayo. At ito, si Congressman Erwin Tulfo, may mga reklamo at na Congressman Erwin Tulfo. Siya po ay sinundan ni Senador Lito Lapid, dating Senador Tito Soto, Senador Bongo. Number 2 si Senator Bongo. Number 1 Erwin Tulfo. Number 2 Senator Bongo, Lito Lapid, Tito Soto, Ben Tulfo, Bong Revilla, Pia Cayetano, Ping Lacson, Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Abby Binay, and Willie Revillame. Top 12, Magic 12. Okay, Magic 12 yan. Pumwesto po 12 to 14 si Camille Villar, Senator Amy Marcos, Kiko Pangilinan, Benher Abalos, Bam Aquino, Francis Tolentino, Philip Salvador, Gringo Narsan, Colonel Bosita, Rodante Marcoleta, and Attorney Jimmy Bondok. Okay, pero doon po tayo sa Magic 12. Baka mag-iiba pa ito, ha? Ilang araw na lang ay halala na. Isinagawa ang survey na yan February 15 hanggang 19 gamit ang face-to-face interviews sa 1,800 adult Filipino voters. So again, ito po yung Magic 12. Latest survey na maaring posibleng mananalo ngayong darating na tala. May panibago namang tawag dito, disqualification case na isinampa sa consistent number 1 sa mga surveys na si Congressman by Erwin Tulfo. Okay. Ang mga disqualification cases po, yung unang disqualification case, yun yung pong malala, hindi lang po si Kong Erwin ang sinampahan ng disqualification case, kung hindi, ang kanyang kapatid na nandyan din sa top 12, si Ben Tulfo, na tumatakbo ding senador bilang respondents, Congresswoman Jocelyn Tulfo, and then dyan pa si Representative Tulfo, Ralph Tulfo, and Wanda Tulfo Teo. Ang petition po niyan ay final ni Attorney Virgilio Garcia on Feb 3, 2025. Ang argumento po niya, ang Tulfo family daw constitutes a political dynasty prohibited ng ating saligang batas. Sinagot po ni Erwin Tulfo, ni Bay Erwin. Ang sinabi po ni Bay Erwin, ala pang enabling law dito sa anti-political dynasty. Na kailangan talaga ng batas. Dapat meron talagang enabling law. Hanggat wala hong malinaw na batas na magiging self-executing, ito pong batas na ito na nasa ating konstitusyon, hanggat wala hong enabling law dyan sa Kongreso, sa Legislative Department, ay wala hong anti-political dynasty, so to speak, na batas. Okay? So ngayon, dinefend na ni Kong Erwin ang kanyang sarili, arguing that political dynasties have not yet or have not been legally defined. Yan po yung requirement ng ating saligang batas. Okay. Ngayon, marami pong mga bill na ay sinampa na yata, binalangkas, hindi sinampa, binalangkas dyan sa Kongreso tungkol naman dito sa anti-political dynasty. po sir? Yung hanggang anong degree in consanguinity or affinity ang hindi na pwedeng makakatakbo kapag natapos ng termino ng isang kamag-anak. So wala pa ho yan, hanggat parang suntok sa buwan ito . Papayag ba ang mga senador at ang mga kongresista ang gagawa ng batas dyan?
Mukhang sinasabi nga nila, mukhang malabo yan. Okay. Ito naman, meron pong panibagong kasong disqualification naman. Nangunguna kasi si Kong Erwin eh. What? Diba? Nakita niyo yung bad faith? Bro, what are you talking Yung about, bad man? faith mismo, nito pong mga petitioner nito dahil number 1 eh. Consistent. Talagang titirahin ka, bibirahin ka. O isang panibagong kaso naman ng disqualification, isinampa kay ACT-CIS Representative Kong Erwin Tulfo. Ayon po yan sa COMELEC. Miyerkules natanggap ng COMELEC ang petisyon. Martes ito As hindi lang Binigyang diin ng COMELEC na nitong Miyerkules natanggap ng COMELEC yung petisyon na final noong Martes. Isinampa po yan, panibago ito pangalawa, Berteni Catalunya Causing at ng Graft Free Philippines Foundation Inc. na kinatawan ni Diosdado Villar What? Palonge. Sa kabilang Bro, banda what are you po, talking about, wala man? pang ibang detalye kung anong batayan ng disqualification. Ano ba yung disqualification? Baka citizenship issue, anti-political dynasty, ang citizenship issue, parang rehash na ito, recycled issue. At nasagot na rin yan ni Kong Erwin Tulfo. Di ba sinabi niya, nag-TNT siya sa Amerika at hindi kailanman dumaan po sa proseso na maging naturalized US citizen. Hindi po siya dumaan doon. Yung ibinabato sa kanyang US passport holder ka, tingnan nyo ang konteksto, yung facts. Iba ho yung pangalan lumalabas po doon sa tunay niyang pangalan na Erwin Tesiba Tulfo. Iba yung lumalabas na pangalan doon. So, fictitious yun, hindi siya. Pwede niyang itapon, kung ako lang, itatapon ko lang sa basurahan. Yung passport na yun, kung meron man. Pangalawa, wala ho siyang kaso sa Amerika. Nag-TNT siya, wala ho siyang kaso. Pinaliwanag po yan ni Kong Erwin. So rehash ito lahat. Naayos na rin. Yung issue ng libel sa kanya, na-serve na rin niya. At nagbayad din siya ng danyos perwisyo. Ilang taon ba yun? Tapos na yun, na-dismiss na. Ano kaya itong kasong itong isinampa naman itong Bertini Catalunya? Mukhang abogado din yata ito eh. Abogado na na-disbar.